Magandang gabi po sa bawat sa atin at muli po ay tayo ay dadako sa ating pong midweek service, sa pag-aawitan at gayon din sa pakinig ng salita ng Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa at maging doon sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan at nakikinig ay naway maging biyaya po sa bawat isa sa atin ang gabing ito at makita po natin ang ating pangangailangan espiritual. At bago po tayo magsimula, tayo muna ay dumako sa Panginoon. Mapagpalang Diyos na aming Ama, muli sa iyong kapurihan at kaluwalhatian sa gabi pong ito. Salamat sa mga lumipas na mga oras, araw sa aming pong buhay na iyong pong pangunguna at pagkakaloob sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Dalangin nga po namin, pangunahan kami
sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, na naway aming pong lubos na matamo ang biyaya mula po sa iyong salita. At ito'y aming pong paghawakan at gayon din naway patuloy na lumago sa kaalaman, karunungan mula po sa iyong salita at ito'y maibahagi sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Patawad po sa aming mga pagkulang kasalanan. Inihiling po namin ang iyong pangunguna at gabay maging sa mga kapatiran na patungo dito. Ikaw po ang manguna, mamahala hanggang sa matapos po ang aming gawain sa gabing ito. Ang lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po tumayo lahat. Ay, sorry po. Magandang gabi po sa ating lahat. Tunay nga po na napakadakila ng ating Panginoon Diyos. At dahil po dyan, nararapat po natin siyang pasalamatan at itaas ang kanyang pangalan. Great is the Lord! Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the side of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the side of the north, the city of the great King. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the side of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the side of the north, the city of the great King. At kung tunay nga po na dakila ang ating Panginoon, nararapat lang po natin itaas ang kanyang pangalan. Let's all lift Him up. Lift Him up, lift Him up. Lift the name of Jesus higher. Lift Him up, raise His banner to the sky. He said, if I'll be lifted up, I will draw all men unto me. Lift Him up, holy people, lift Him up. Praise the Lord, praise the Lord, praise His righteousness forever. Praise the Lord, lift your voices to the sky. He said if we won't praise His name, then the rock and stones will cry out. Praise the Lord, holy people, praise the Lord. Show His love, show His love, show His love to everybody. Show His love, let your candle always shine. He said that by the love we show, they will know we're His disciples. Show His love, all you people, show His love. Lift Him up, lift Him up, lift the name of Jesus higher. Lift Him up, raise His banner to the sky. He said, if I'll be lifted up, I will draw all men unto me. Lift Him up, all ye people, lift Him up. Lift Him up, all ye people, lift Him up. Lift Him up. Yes. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo
dumako sa ating pagkakamustahan. Ating kamustahin po ang bawat isa sa mga narito po sa church, sa pamamagitan ng pagkamay-kamayan at mga nasa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment section habang inaawit ang Everybody Ought to Know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He is the bright and morning star. He's the fairest of them thousands. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Muli po, magandang gabi. Maaari na po tayo magsiupo lahat. At tayo naman po ay dumako sa ating announcements and reminders. Yan po ang ating daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meetings start at 7 p.m. every Wednesday. Sunday worship service starts at 9 a.m. Sunday worship team para sa darating na March 9 ngayong linggo po. Ang tapat at ang masamang alipin na hango po sa Mateo 24:45-51. Ang choir practice po every Sunday, 1 p.m. to 2:30 p.m. Adult Sunday School class every Sunday, 3 p.m. at Begonia Room. Gowi Cubao weekly activities. Bible study every Wednesday and Saturday, and BKBC and tract distribution every Saturday. Home Bible study, prayer fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan every Friday. Home Bible studies for 5 families sa San Mateo Rizal every Saturday. Worship service sa Taytay Rizal every Saturday. Special missions gift giving every last Sunday of the month. Lord's Supper every last Sunday of the month after sa Adult Sunday School class. At ang programa po na patuloy po sinusulong ng ating pastor at dapat din po nating gawin, each one bring one, tayo po nawa ay magsama ng isang kaluluwa upang mabahagi na ng salita ng Diyos. Every Sunday po yan. Po, tayo po tumayo lahat. You
lahat. At atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ating tawagin po ang ating speaker sa gabing ito, si Brother Conrado Castillo. Muli po, magandang gabi sa bawat isa at gayon din sa kanila pong mga tahanan. At nawa po ay atin pong makita yung ating pangailangan po sa gabing ito sa ating espiritual na buhay. At maaari pong maganap, mangyari, no? Hindi natin inaasahan po sa ating buhay, sa ating, sabi nga, along the way, di ba, sa ating pagtahak tungo sa Panginoon, kumisan ay nalilis po tayo ng, ng landas. Nalilis tayo. Ngunit, nandiyan po ang salita ng Panginoon, banal na espiritu, mga kapatiran, upang sa atin po ay magpaalala, palakas. At sa gabi pong ito ay ang aking pong paksa ay sa pagbaksak ay muling gumangon. Ito po ay patungkol kay kay Marcos. Kilala natin si Mark yung sumulat ng Gospel of Mark. At sa ating pong teksto, 2 talata lang po ito, dito po sa book ni Timothy. 2 Timothy po 2 Timothy chapter 4 verse 10 at 11. Okay, 2 Timothy chapter 4 verse 10 and 11. At inaanyayahan ko po kayong magsisiteng lahat at basahin po natin ito ng sabay-sabay, sabi po diyan sa 2 Timothy chapter 4 verse 10 at 11. Handa po? Basa. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasa'y iniibig niyang sanlibutan ito at napasa Telosata. Si Crescente ay napasa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos at ipagsama mo sapagkat siya ay napapakinabangan ko sa ministeryo. Okay, dumako muna po tayo sa Panginoon. Humingi po tayo ng unawa, kalakasan, lalo na po sa akin pong pagbubuka ng aking mga bibig, labi, mula po sa salita ng Panginoon. Ama, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian sa gabing ito. Dalangin ko po na ikaw po ang manguna, mamahala sa amin, maging sa akin, Panginoon, sa mga mensahe na aking dadalhin. Naway ito ay isang biyaya rin para sa akin, Panginoon, na makita ko rin na sa buhay ko ay maaari pong lumihis ng direksyon at sa gayon ay sa pamagitan po ng iyong salita at gabay ng Banal Espiritu, ako po'y muling maibalik sa iyo pong harapan upang magpatuloy sa iyo pong tungkulin, gawain na iniatang po sa aking pong balikat. Patawad po sa anumang pagkukulang kasalanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Okay, magsipuna po tayong lahat. Sa pagbaksak ay muling bumangon, At maganda po rin ang istorya ni Marcos sa kabila po ng kanyang kumbaga sa mga mananampalataya, yung pag-backslide, pagtalikod. Ang kagandahan po niyan ay muli po siyang nakabangon at muli ay nakalakad at ginampanan yung tungkulin na iniatang po sa kanya ng Panginoon. Kaya nga po sa buhay ng Kristiyano at patuloy nito, mayroong dalawang bunga. Una, pagpapala at hamon sa iba. Ang pangalawa, mapalago sa Panginoon at maging katitisuran sa iba. Yun po yung, yung buhay natin. Kaya dapat medyo naroon yung pag-iingat natin, paglakad natin, ika nga yung pagiging Kristiyano, yung ating patotoo, yung ating mga sinasabi, yung ating aksyon, at nawa ito po ay nandun sa tamang direksyon, na naaayon sa salita po ng Panginoon. At sa simula po, si Mark ay tunay nga na masigasig. Parang nakikita natin yung mga bagong Kristiyano, tinatawag nating mga
mga greenhorn, ano? Talagang nandun yung sigasig nila sa gawain na ika nga ay gusto po nila. Kasi medyo nandun sila sa home base, ano? Hindi pa ika nga siya na dadako sa ibang lugar, ano? Dito po ay makikita po natin na sa buhay po niya nandun din yung ika nga, yung pangkaraniwang tao. Maging sa bawat isa sa atin. Kuminsan lumalabas po yan yung ating pong mga kahinaan. Aktibo po siya sa gawain, ngunit nang dumanas ng mga problema sa mission field, kasama si Pablo at si Bernabe, ay nag-back out, tumalikod po, ano? Hindi po natin alam kung anong kadahilanan, no? Hindi po natin ito maiwasan, maging sa bawat isa sa atin. Kaya ito po ay isang paalala sa bawat isa sa atin. Dito nga po sa yung background po niya, makikita natin yung kanya pong relationship kay Pedro at saka kay Barnabas. At sabi nga diyan sa 1 Peter 5:13, sabi diyan, binabati kayo ng nasa Babylonia na kasamang hinirang at ni Marcos na aking anak. Ayan, no? At ayon sa mga source, ay ito pong pinagkunan ni Mark pagsulat niya ng gospel book ay kay nanggaling karamihan? Kay Pedro. Walang naka-detalyado dito. Baka kung kamag-anak siya o no? Pero sabi, anak, maaring nadala niya siya sa Panginoon, ano? At gayon din tong si Bernabe. Sabi diyan sa Colossians 4:10, binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Pero dito, kung titingnan natin sa English, hindi pinsan ng dito kasi makikita natin sister son nakalagay doon Sister son na kapatid ni Bernabe. Bali, niya, pamangkin, kasi sa Tagalog medyo malayo, siya rin po yung kompanyo, kasama-sama ni Pablo at ni Barnabas sa unang missionary trip nila, Siya po yung kauna-unahang kasama. At siya rin po yung pinagkatiwalaan ng Panginoon na sumulat ng Gospel of Mark. Gospel of Mark. At merong 3 bahagi po na gusto kong makita natin sa kanya pong buhay ay talagang ito po ay nagaganap lalo na yung sa mga Kristiyano na dumadaan sa mga kabigatan agad. Bibigyan kagad ng mga tungkulin, gawain, medyo hindi pa niya lubos na panghawakan. Naranasan ko rin po ito, binigyan ako ng tungkulin, doon sa yung una kong simbahan. Ikaw ang mag-aano sa linggo, ha? Yung yung tawag natin dito, parang sa pag-aaral, salita ng Panginoon, wala naman akong alam, baka bago-bago ko pa lang. Kaya medyo siyempre, nandun yung kaba mo, takot, parang ayaw mo, pero nandun yung willingness mo, parang gawa ng Holy Spirit. Nagawa ko, pero hindi maayos po. Ganun talaga, Kaya kuminsan yung iba na nawawala sa line-up sa simbahan. Gawa ng mga ganyang mga sitwasyon. Sa simula ay may kabiguan, kasi nga po siya baguhan sa Acts 13, verse 13, sabi, sa bandang pangalawa, sabi, at humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem at iniwanan si Pablo at si Barnabas sa kanilang first missionary journey o trip. Merong ibang nagsasabi na ang kadahilanan doon, siya ay na homesick. Bangaling doon lang siya nalayo sa kanyang pamilya,
O kaya siya po yung nagkaroon ng karamdaman. Kasi open yun, di po ba? Saan ka pumunta, saan kayo natutulog. Maaaring, ganun yung mga missionary, no? Lalo na sa mga parting mga kabundukan, mga gubat. Ang kalimitan nun, yung malaria. Kung nabasa natin ibang mga background ng mga missionary. Yun po yan sa missionary journey nila, sa unang pagtungo nila sa ibang lugar. At isa pa nga po ay kulang siya ng courage o experience. Kasi ito nga lang yung simula eh. Pero ika nga nabigla po siya. Nabigla po siya. Dahil po siya ay tumayo sa sariling kaalaman. Tumayo po siya sa sarili niyang kaalaman, karunungan. Yun yung pinangahawakan niya eh. Kaya ko to. Magagawa ko to. Sa simula pa lang. Pero pagdating dun sa labanan, ika nga nandun, umatras po siya. Kaya ang kailangan po natin, ika nga, hindi sa sarili tayo na magtiwala, kundi sa ating Panginoon. Sabi nga dyan sa Proverbs chapter 3, verse 5 at 6, sabi nga dyan, tumiwala ka, sabi rito, sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ayan, At verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kaya dapat talaga sa ating buhay, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating paplanuhin ay nakapaloob dun sa kalooban ng Panginoon. At makikita po natin yan mula sa salita ng Panginoon. At ganoon din po, dahil sa kabataan, bata pa, di po ba? Bago pa lang. Ay pabago-bago ang isip o desisyon. At sabi nga sa James, Santiago 1:8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglakad. Kaya makikita natin sa mga kabataan ngayon Lalo na ngayon sa pag-aaral, biro mo mula 1, tapos nadagdagan pa ng 2. Yun lang hanggang 10, di po ba? Tayo, marahil nakaranas tayo nun. Talagang suko ako sa pag-aaral Wala doon ang isip ko Lalo na yung mga wala talagang tiyaga. Talagang kung ano-anong ginagawa. Bubulakbol, ipapasok, kung saan nagpupunta. Kaya wala pong magandang resulta. Kaya doon tayo sa direksyon na nais ng Panginoon sa atin. Lalo na kayo mga kabataan, Kasi may hangganan yan. Pag-aaral, may hangganan yan, Kahit na sabihin natin hanggang 12 yan, meron pong katapusan yan. Ang kailangan lang ay tiyaga at pagpapatuloy sa ating pong hinaharap na mga pag-aaral. At isang araw makikita mo, graduate ka na. Meron ka ng trabaho. Maganda na yung iyong kinabukasan. Maganda na yung paghahanda mo. At makakatulong ka sa iyong pamilya. At siya po ay tumingin, kasi siya po ay nadala lang, maaari, ng iba. Kasi ganoon din di ba? Sa mga kumisan, sa mga member ng isang iglesia, o sige, pupunta tayo doon. O sige, mag-e-enroll tayo sa Bible school. Hindi nila alam kung anong ika nga yung kahinat na nila. Hindi pa ika nga lubos yung kanilang kaunawaan sa mga bagay niya. Parang nadala lang sila. Kaya pagdating ng oras, ayan na, wala pang 1 taon. Wala na, tuigil na. Kaya kailangan po na determinasyon, isang bagay na gagawin natin. Pag sinimula natin, gawin natin to. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po natin gawin yan. At kapag nayari natin yan, nagawa natin yan, may biyaya po yan. Sa akin po, talagang papasalamat ako sa Panginoon, doon sa mga bata na tinuruan ko, ang dami, sa Antipolo, doon sa Bicol, ilang mga taon yan. At meron akong mga binibili na ika nga na gamit para sa pagtuturo. At patuloy, parati, paulit-ulit doon sa iba-ibang mga
lugar. Kaya parang na-develop sa akin yung kaalaman sa pamamagitan nun. Kaya pagdating dun sa mga history mula sa Old Testament at mga pangyayari sa New Testament, ay medyo may kaalaman tayo, at hindi tayo na madadaya na ninuman. Kaya mahalaga po yung pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tuloy-tuloy po lang yan. Kasi talagang ako nga medyo kuminsan, lalo na pag yung pagising mo sa umaga, medyo pupungas-pungas ka pa, antok-antok ka pa, hindi mo kagad mabuklat eh. Iba pa yung nagagawa mo eh. Meron akong sinusundan nga, sabi ko sa inyo, dito sa aking unang ito yung aking sinusundan sa loob ng 1 taon. Ayan, kaya nababasa ko po ang Bible sa loob ng 1 taon. Kaya lang talagang meron kang disiplina, meron kang oras na ibibigay para mabigyan mo ng panahon ang pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sa po siya kasi tumingin? Sa problema, hindi sa Diyos. Naalala natin si Pedro, nung siya ay nakalakad sa tubig, samantalang siya ay nakatingin sa Panginoon. Ngunit sa pagbaling niya sa alon, ay unti-unting lumulubog. Kaya pag yung ating, yung ibig sabihin, yung paningin natin, yung ating kaisipan, yung ating kalooban, ay dapat nakasentro sa ating Panginoong Hesus. Ano man ang mangyari. Kasi kapag umiba tayo, para tayo mag-shortcut eh. Pero sa gawain para sa Panginoon, walang shortcut talaga eh. Talagang dadaanan mo yun eh. Dadaanan mo talaga yun. At nabanggit ko sa inyo di ba, yung mga kumuha ng di ba, ng mga nursing sa board. Di ba? Ano nangyari? Merong nagbenta ng test paper. Hindi po maganda ang naging resulta, di po ba? Paano kung tayo yung gagamutin nun? Pumasa siya pero walang kaalaman. Di po ba? Kaya walang walang shortcut po maging sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Dadaan muna tayo sa unang baitang. First step, hanggang marating po natin yung higher ground, yung itaas. Kailangan yan, yun unti-unti. Kaya itong mga kabataan natin, saludo ko na ginagamit sila dyan sa Sunday school, sa mga kabataan. Unti-unti yan. Inaangat ng Panginoon yung kaalaman nyo at patuloy kayong magagamit hindi lamang dito sa loob ng iglesia. Nakita nyo, pati sa labas, nakakagawa na rin kayo, nakakaparoon kayo sa iba-iba't mga lugar. Patuloy lang. Patuloy po lang, mga kabataan. At isang araw, tayo ay bibiyayaan ng Panginoon. Ano man yung nais ng ating puso. Kailangan lang patuloy. Sabi nga dyan sabi rito sa Hebrew 12:2, bandang unahan, sabi na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. At makita nga natin yun doon sa buhay ni Christ, doon sa 4 na gospel. Makikita po natin yon. At sabi nga niya, ay, sabi niya? Yung iniwan niyang halimbawa ay ating tularan. At sigurado, bullseye, yung ating pong buhay patungo dun sa finish line. Sa finish line. Si Pedro, nakita nyo, lumubog. Ngunit, siya ay humingi ng tulong. Siya ay inamot ng Panginoon. Yun ang kailangan natin. Kung nag-aalinlangan tayo sa mga pangako ng Diyos, sa mga salita niya, muli balik-balikan natin. Yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin, ano nga ba yun? Ano ba yung mahalagang bagay sa ating buhay? Noong tinanggap natin si Christ. Di ba? Nagkaroon tayo ng pagbabago.
Bakit tayo nagkaroon ng pagbabago? Nagtiwala tayo sa Panginoon. At sa dikta ng banal na Espiritu na nasa atin, tayo ginagabayan niya. Kaya balik-balikan natin. At tingnan natin yung mga prophecy sa Old Testament na nagkaroon ng katuparan. Doon pa lang sa Old Testament. At gayon din, sa Old Testament, yung prophecy doon sa New Testament, lalo na kay Christ, na naganap. Yun yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya yung mga pangako niyang yan, sabi nga ay hindi mawawala ng saysay. Hindi mawawalan po ng saysay. Yung bawat nakatala sa salita ng Panginoon. Lahat po yan ay magaganap at mangyayari. Mangyayari po lahat yan. Kaya nga po, may mga Kristiyanong matagal nang ligtas, ngunit hirap pa rin, na alisin yung mga bisyo. Meron akong kasamahan yan, na ang tagal po nang kasama doon sa simbahan na yon. Ngunit hindi maalis po yung paghitit. Hindi po maalis. Nito na lamang, nung wala na ako doon nagkita kami sa Cubao, yun na lang, sabi niya, nagbago na siya. Kaya kailangan talaga, meron kang iiwanan. Meron kang tatalikuran sa buhay mo. Yung makaka-apekto sa ating buhay. Sa ating buhay, lalo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kasi nakikita ko talaga ngayon, ang nagiging hadlang, yung ganun Ano ba yun? Cellphone. Cellphone. Yan po, kailangan talaga merong oras May oras. Sa anak ko nga, kung di ko pinagbabawalan niya na pagdating, wala. Hanggang na yung gabi na yun. Kaya sabi ko, pagdating, pahinga, kain. May assignment gawin. Mabubuksan nyo yan, cellphone nyo pagkatapos. Hanggang gabi na yun. Biro nyo, Pagdating ng alas 10, alas 10 na. Ano kailangan? Isarado na ang cellphone. Kasi kapag hindi mo pinigilan, lalo yung mga kabataan, kahit magdamag, gising ang diwa nila. Gising. Kaya tayo, nasa atin din ang ikabubuti nila. Kailangan meron tayong limit sa paggamit sa kanilang cellphone. Meron silang disiplina. Kapag nawala yun, mabigat po. Mabigat po. At pangalawang bahagi po, yung una, na yung ating una sa simula ay may kabiguan. Pangalawa, sa paglilingkod, may nasusugatan, parang digmaan, di po ba? Merong hindi lang nasusugatan, merong pang na mamatay. Sa Acts 15, 37, tsaka 38, ano sabi diyan? At sabi rito, inibig ni Bernabe na kanilang isama naman si Juan na tinatawag na Marcos. Kasi nagkasundo si Pablo, si Bernabe na dalawin natin, balikan natin yung ating mga misyon na pinuntahan nung una. Ngunit, hindi sila nagkasundo na isama si Marcos. Ayaw ni Pablo. Ayaw ni Pablo? Hindi natin alam kung bakit si Bernabe ay isinama niya si Marcos. Dahil ba sa kamag-anak? Pero makikita po natin na si Bernabe may puso sa sa mga kapwa niya mananampalataya. Kita niyo si Pablo. Nung si Pablo ay bago pa lamang na hirang bilang Kristiyano, di po ba? Maraming takot sa kanya ng mga mananampalataya, maging yung mga alagad ng Panginoon. At ang ginamit si Bernabe. Kita nyo? Kahit na nga ganun yung kanyang kalagayan, tagapagdala, at tagapagpalakas ng kalooban. Yan po yung dapat tungkulin natin,
Kasi meron tayong mga kapatiran din, kung minsan nawawala. Dapat ay atin po sila na binibisita, inaalam kung ano ang kanilang kalagayan. Tinanggihan ni Pablo. Tinanggihan po. Sabi, inibig ni Bernabe na kanyang isama si Juan na tinatawag na Marcos. Dadapwat, hindi minagaling ni Pablo na isama nila ang humiwalay sa kanila mula sa Pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. Hindi natin alam, Sabi ko nga, baka yung mga nauna nating mga kapahayagan, natakot, homesick, karoon ng karamdaman. Hindi natin alam, Pero isang maganda po rito, siya po ay muli na nakabalik sa Panginoon. Bagamat siya'y tinanggahan ni Pablo na isamang uli sa misyon, dahil iniwan sila sa simula pa lamang ng misyon. Wala nang tiwala si Pablo kay Marcos. Nadala po si Pablo kasi inaasahan niya na itong kasamang to ay kasama hanggang sa dulo ng gawain. Kaya sa atin po bilang mga manampalataya ay magpanalanginan tayo. Unang-unang ang ating pastor, ating mga manggagawa, at lahat ng kumikilos, maging ang bawat isa sa atin. Na palakasin po tayo ng Panginoon. Kaya, laging handa po sa pagsubok at sakripisyo sa paglilingkod. Sa desisyon na gagawin, hilingin sa Panginoon na mapaglabanan, matagumpayan natin ang mga pagsubok upang di mahulog sa silo ng dyablo. Kasi ginagamit ng kaaway natin. Pinapasok yan. Para tayo nga ay mapalayo sa Panginoon at hindi na maging kagamit-gamit. At sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, sa mga ito sabi rito, oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Kaya asahan po natin yan. Kita niyo po yung mula sa ating Panginoon, di ba? Ano ba yung ginawa niyang masama? Wala po siyang ginawang masama, pero nandun nga yung mga pag-uusig. Maging doon sa mga alagad ng ating Panginoon. Kaya yung pag-uusig pong yan, ay nga ginagamit din ng Panginoon sa atin upang tayo nga ay lalong sumigla sa ating pong gawain at hindi umasa, magtiwala sa sarili natin, kundi sa ating Panginoon. Di po ba? Kaya ni Pablo, si Pablo, di ba? Nagpapagaling siya, di ba? Bumuhay pa nga siya nung nahulog sa bintana, di ba? Pero, nagkaroon siya ng tinik, di ba? Tinik sa laman. Hindi natin alam kung ano yun, 3 beses niya hiniling. Ngunit, hindi inalis ng Panginoon. Kasi marahil, inilis yung Panginoon, kung alisin po itong tinik sa laman niya o anumang karamdaman na yan, maaari siya ay mataas. Di po pa ganyan ang karaniwang tao Yung kanyang sarili ang naitataas, hindi ang Panginoon. Sa buhay natin. Kaya, huwag tayong malungkot, kung mayroon man tayong mga kapansanan sa katawan, hilingin natin sa Panginoon na gamitin yan na pampalakas para lalo tayong mapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng paglapit, sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa yun yung kailangan natin ng bawat isa atin. At gayon din po sa pagkakamali, may ibang sabi rito, kaya kailangan po natin laging manalangin sa Diyos ng lakas at kaunawaan at pagtitiis na malagpasan ang lahat ng ito at makapagpatuloy na isagawa ang misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. At sa pangalawang bahagi mayroong pangduktong to, sabi, sa pagkakamali may ibang nadadawit. Mayroong nadadamay. Bakit? Tingnan po natin sa Acts 15, verse 39. Sabi diyan, at nagkaroon ng pagtatalo, sabi rito, ang anupat sila'y
naghiwalay at isinama ni Bernabe si Marcos at lumayag sa Chipre. Si Pablo, nagkaroon ng contention, gawa nga ni Marcos. Kaya, nag-split yung dalawa. Naghiwalay sila. Kaya, nagkaroon ng dalawang mission team sa time na yun. Maaaring ika nga, ay ginamit na rin ng Panginoon yun. Kasi sa atin, yung mga bagay na kuminsan na nagagawa natin na mali, ay ginagamit ng Diyos para tayo ika nga ay mapaalalahanan sa ating buhay. Sa pagkakamali, may ibang nadadawit. Okay? Kaya sa atin po, bilang mga manampalataya, tingnan po natin sa ating pong sa pagkilos, pananalita, at paggawa, ika nga ng sariling aksyon, ay merong mga kumisan na kapatiran na nariyan, ika nga na hindi nagustuhan yung ating mga ginagawa. Kaya nga po, maging maingat tayo, Kahit nasabihin natin kapatiran yan, Merong kuminsan mga kapatiran, hindi na unawaan yung ating pong nais na maganda. Hindi po nila naunawaan yun. Kaya nga po, ang mga Kristiyanong matapat ay tulad ng mga sundalo sa digmaan, naharap sa bingit ng kamatayan. Ayan po, yung kalagayan ng mga mananampalataya. Lalo na sa panahon na yun, di ba? Kaya nga po, laging tandaan sa tagumpay at kabiguan, kasama natin ang Diyos. Sabi sa Hebrew 13:5, sa pangalawang bahagi, sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan na hindi kita papagkulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Okay, sa pangatlong bahagi po, sa una, sa una? Sabi rito, sa simula ay may kabiguan, pangalawa, sa paglilingkod may nasusugatan, pangatlo, sa pagkakamali ay may matututunan. Ayan po, may matututunan. Sa Colossians 4:10, ano po ang banggit? Sabi diyan, binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya ay tinanggap na ninyo ang mga utos. Kung paririyan siya sa inyo ay inyong tanggapin. Inirecommended ni Pablo si Marcos. At marahil nakita niya yung malaking pagbabago kay Marcos. Mabigat po, di po ba? Mahirap kasi lalo na kung ikaw isang tao, mananampalataya na nag-backslide, napakahirap bumalik. Mahirap bumalik. Nandiyan yung hiya. Nandiyan po yung hiya. Hiya sa tao, hindi sa Diyos Meron akong pinapalo up, patagal kong ilang buwan kong pinapalo up yun, hindi ko dala-dala. Parating yun ang kanyang sinasabi, nahihiya ako sa aking pagbabalik. Ayan. Kako, ba't mahihiya ka? Maganda nga, nagbalik ka. Matutuwa sila lalo. Wala. Hanggang sa ngayon, pinagpe-prego pa po siya. Sa pagkakamali ay may matututunan. Siya ay bumangon sa kanyang pagkakadapa. Siya ay bumangon. Hindi niya inalintana ang masamang puna sa kanya ni Pablo. Siya ay bumalik sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya sa Acts 15:39, pangalawang bahagi, at sabi nito, at isinama ni Bernabe si Marcos at lumayag sa Chipre. Ibig sabihin, talagang desidido na siya sa pagkakataon na yon. Kaya, bigyan natin po ng tsansa, maging yung ating mga kapatiran na gusto na maglingkod sa Panginoon. Tingnan natin kung ika nga sila ay lubos na may pagbabago. Kasi hindi natin hawak yung kanilang mga puso Kung tunay nga. Pero makikita po natin yan. At hingin natin yan sa Panginoon. Ang nabigyan ni Barnabas ng hamon si Marcos para makapagpatuloy sa gawain. Ayan,
encouragement po, naging papel ni Barnabas o ni Bernabe. Sabi nga, siya ay son of consolation. Ang Kristiyanong nalayo sa fellowship o na backslide, naroon ang ika nga, ang hiya nga, naroon ika nga na nag-aatubili na bumalik. Kaya tayo, ika nga yung mag-aakay sa kanila, hawak muli sa kanilang mga kamay para sila ay akayin tungo sa Panginoon. Yun po yung ating gawain. Siya ay naging huwarang manggagawa. Sabi niya sa Colossians 4:10, sabi, binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya'y tinanggap na ninyo ang mga utos kung paririyan siya sa inyong tanggapin. Kaya yung recommendation po ni Pablo ay ika nga ay maasahan, sapagkat maging, naalala niyo ba yung si Onesimo, Onesimo, isang runaway slave ni Philemon. Sabi diyan sa 1:11, Sabi diyan sa 1:11 ng Philemon, na nang unang panahon ay hindi mo pinakinabangan. Dapat ngayon ay may pakikinabangin ka at ako man. Kaya hindi natin kaagad makikita sa una. Kasi meron ngang ika ngang mabilis ang aksyon sa una, pero sa una lang. Pero makikita natin isang mananampalataya doon sa long way. Doon sa ika ngang malayong landasin sa kanyang buhay Kristiyano. Yun po natin ika nga ng pagkakataon ang lahat. Sa lahat ng pagkakamali na ating nagawa ay maging magandang aral ito sa ating buhay na maituwid at tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Ayun, italikuran po na natin yun, Huwag na nating alalahanin yung mga bagay na yun. Kasi kapag sa tuwin na ilalagay natin sa ating isipan ang mga bagay na yun, ito'y magiging ikangang stumbling block, hadlang, sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag naalala natin yun, hindi ko kaya to. Nung una, nabigo ako ngayon pa kaya, sabi. Pero, palakasin po natin ang kanyang loob, para muli makatayo at magamit ng Panginoon. At sa ating pagtatapos, sa ating pagbaksak, tayo ay muling tumayo at maglingkod sa ating Panginoon Diyos ng buong tapang, Kasi kailangan ng tapang, sa pagharap, maging sa mga tungkol. Kasi maraming bagay na ating haharapin, Hindi lang mga pagsubok sa buhay, hindi lang ang diablo, maging yung mga tao na ikanganarian na tumatanggi, nire-reject tayo. Hindi dahilan upang tayo ay lalong mapalayo sa Diyos at maging katitisuran sa lahat ng taong nakatingin sa ating patotoo. Totoo po yan, di po ba? Na sa ating pong buhay ay may mga tao na nakatingin. O bakit si ganyan? Wala na. Iba na yung kanyang ginagawa. Iba na yung pinupuntahan niya. Kaya tayo po, diretso po tayo, tuwid. Hanggang dun sa finish line. At ito po lamang ang kailangan nating lakas, na sa Panginoon, banal na Espiritu, at patuloy na gabay ang salita ng Panginoon. At pangatlo, tanggapin natin ang ating pagkakamali at humingi ng kapatawaran sa Diyos at tayo kanyang patatawarin at bibigyan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay Diyos ng second chance. Ganun po ang Panginoon. Nagbibigay siya ng pagkakataon pa para sa kanyang mga anak. Okay, tayo po'y manalangin. Ama, salamat po muli sa iyo pong salita, sa iyong mga paalala na kami man, Panginoon, ay maaaring malihis sa aming pong pagtahak tungo sa iyo pong presensya. Sapagkat kuminsan ang aming puso, buhay, paningin, Panginoon, ay nakatuon sa mundo.
At kung minsan ay nalilihis ang aming paningin sa iyo, Panginoon. Kaya kami ay naliligaw at kami, Panginoon, ay nalulublob sa mga kasalanan na siyang nagiging daan upang kami ay maging hindi magandang patotoo sa aming pong kapwa, sa aming pong mga mahal sa buhay, maging sa aming mga kapatiran. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming pong pamumuhay sa araw-araw ay tunay nga na aming pong siyasatin ang bawat pagkilos namin, pananalita, at sa mga tao na nakatingin sa amin, Panginoon, ay sila ay amin pong maakay tungo sa liwanag ng Panginoon, tungo sa pagkakilala sa Panginoong Hesus bilang kanyang personal na pagligtas. Mapagpalayo po ang bawat isa at maging sa kanila pong mga tahanan. Alam po namin, Panginoon, nariyan pa ang aming lumang katauhan na tinakpan lamang ng dugo ng anak si Jesus na maaring na kung aming hindi maingatan, ito po muli ay lumabas at maging kasiraan sa aming pong bilang iyo pong mga anak. Ama, sa iyo po namin tinatagubilin ang lahat-lahat, Panginoon. At patuloy na ikaw ang manguna sa amin hanggang sa dulo ng aming pong lakbayin dito po sa ibabaw ng lupa. Lahat po ito yung aming dalangin. Pangalan anak na si Jesus. Amen. Okay, tayo po ay dadako sa ating pong pagbibigayan. At sabi po dyan sa Malakay o Malakyas 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tayo po muna dumako sa panalangin. Ama, muli sa iyo ang kapuri at kalatian. Salamat po sa iyo pong biyaya, pagpapala sa araw-araw, sa lahat na aming mga pangangailangan. Ikaw po ang nagkakaloob upang kami, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng buhay, lakas sa aming pong pisikal na pangatawan. Sa oras pong ito, Panginoon, ay amin po sa ibabalik ang ipong bahagi sa aming tinatangkilik at naway po punawa ang manguna sa bawat isa sa aming pagkaloob. Karoon po kami ng kagalakan sa aming pagbibigay. Lahat po ito ay aming dalangin, pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Aming Amang Banal, salamat po sa iyo pong mga anak na patuloy na bukas ang kanila pong palad, kalambulsa sa pagkakaloob na maging kagamit-gamit po ang bawat sentimo na nalikom sa pangangailangan ng iglesia at gayon din sa paghahayo ng mga tao na kung saan ay dala-dala ang mensahe ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa at tugunan ang lahat ng aming pangailangan sa araw-araw at patuloy bigyan ng lakas at kasiglahan ng aming pong pisikal na pangatawan. Magampanan po namin ang may katapatan, aming pong mga tungkulin at gawain sa araw-araw. Ang lahat po ito ay aming dalangin. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po tumayo lahat. Let's all sing Carry the Torch.
lives in darkness, lost in their sin, and they don't even know the danger therein. We who are called to the glorious fight must shine like a beacon of love in the night. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, until the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. There's no need for failure, there's no need for fear, for the Lord goes before us to make our path clear. Let the glorious flame, let the glorious light, let it shine out through you and shine in the night. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, until the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. The torch is our Savior, the hope of all men, and as we lift Him up, we will draw all men to Him, to Him. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, until the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, until the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. We will carry the torch of the Lord. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito at maging sa iyo pong mga salita na nahayag sa aming pong kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong muling pagpapaalala sa bawat sa amin. Tunay nga na kami po ay mahina, Panginoon, at walang kalakasan kung kami, Panginoon, ay hiwalay sa iyo. Kaya sa tuwina, dalangin po namin, kami iyong patnubayan, paalalahanan mula po sa iyong salita, na amin pong patuloy na dalhin ang liwanag ng iyong anak na si Jesus sa mundong ito. At sa gayon ay sila man, Panginoon, ay maliwanagan ito at mabigyan ng kaluwalhatian sa pagkilala sa iyo pong anak na si Jesus bilang kanilang personal tagapagligtas. Ama, salamat po muli sa bawat isa na ginamit mo at nawa patuloy po ang aming dalangin na kami ay bigyan pa ng unawa sa mga dumarating na mga kabigatan sa buhay na hindi ito maging dahilan upang kami ay bumaksak, lumayo sa amin pong Panginoon at sa amin pong ministeryo na ginagawa, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, maging ang aming pastor, Panginoon. Bigyan siya ng patuloy na lakas, hindi lamang sa kanyang physical na pangatawan, kundi maging sa kanyang spiritual na buhay. At sama siya naroon ay maging daluyan siya ng biyaya at pagpapala ng bawat isa. Maging ang bawat isa, Panginoon, palakasin, palaguin ng amin pong pananampalataya
nasa kabila, Panginoon, ng aming mga pinagdaraanan sa buhay, maging mga pagsubok at temptation, Panginoon, ay kami ay makaiwas sa mga tukso ng kaaway at patuloy na makapaglingkod sa iyo hanggang sa dulo, Panginoon, ng aming buhay ay tunay nga na kami magliwanag at tunay nga na maging magandang huwaran, Panginoon. Lahat ng ito ay amin pong tinatagubilin at pangunahan kami maging sa aming sama-samang panalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen.